Hello guys, our topic for today is about karaniwang problema ng tao, mga solusyon at mga verse na kaakibat nito. Una yung problema sa pagkabalisa o kaya'y anxiety. Halimbawa, labis na pag-aalala tungkol sa hinaharap, takot sa uncertainties at physical symptoms tulad ng palpitations o hirap sa paghinga. Anong solusyon dito, bes? Manalangin at magtiwala sa Diyos. Ipagkatiwala ang iyong mga alalahanin sa Diyos. Mag-aral ng salita ng Diyos. Hanapin ang kapayapaan sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Mindfulness at self-care. Maglaan ng oras para sa relaxation at activities na nagpapagaan ng iyong isipan. Tulad ng nasusulat sa Filipos 4:6-7, huwag kang mabalisa tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Unang Pedro 5:7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong alalahanin, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Pangalawa yung depression. Halimbawa, pagkawala ng interes sa mga bagay na dating nakapagpapasaya, labis na kalungkutan, pagbabago sa appetite at paghihirap sa pagtulog. Paano ba ang solusyon dito, bes? Paglapit sa Diyos, hanapin ang kaginhawaan at pag-asa sa pamamagitan ng panalangin at pagbabasa ng Biblia. Humingi ng tulong o kaya'y kumonsulta sa mga profesional sa mental health. Support system, makipag-ugnayan sa pamilya, kaibigan, o support groups. Gaya ng nasusulat sa awit 34:18, ang Panginoon ay malapit sa mga bagbag na puso at inililigtas ang mga may sirang diwa. Isaiah 41:10, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang manlumo sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita. Oo, tutulungan kita. Oo, aalalayan kita ng aking matuwid na kanang kamay. Pangatlo, problema sa relasyon, mga pagtatalo. Halimbawa, hindi pagkakaunawaan sa pamilya, kaibigan o asawa na nagdudulot ng sama ng loob at pagkasira ng relasyon. Ano dapat gawin? Magpatawad. Maging handang magpatawad at humingi ng tawad. Solusyon dito ay komunikasyon, makipag-usap ng tapat at bukas sa isa't isa. Kailangan din natin ng unawa dito. Sikaping intindihin ang pananaw ng iba. Gaya ng nasusulat sa Colossus 3:13, magtiisan kayo at magpatawaran kung mayroon kayong reklamo laban sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, gayon din naman ang gawin ninyo. Ganon din sa Mateo 5:23-24. Kaya't kung ikaw ay naghahandog ng iyong alay sa dambana, at dooy maalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anuman laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang iyong alay, at yumaong ka, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid. At pagkatapos ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong alay. Pang-apat, problema, kasalanan. Halimbawa, paggawa ng mali laban sa Diyos at sa kapwa na nagdudulot ng guilt at hiya. Ano ang solusyon dito, bes? Kailangan magsisi. Aminin ang iyong kasalanan sa Diyos at humingi ng tawad. Pangalawa, pagtalikod sa kasalanan. Magbago ng iyong pag-uugali at iwasan ang mga sitwasyon
na maaaring magdulot ng kasalanan. Pananampalataya kay Jesus, tanggapin si Jesus bilang iyong tagapagligtas at sundin ang kanyang mga utos. Gaya ng nasusulat sa unang Juan 1:9. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. At sa Gawa din, Gawa 3:19. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan, upang sa gayon ay dumating ang mga panahon ng kaginhawaan mula sa harapan ng Panginoon. Panglima, kakulangan sa pinansyal. Halimbawa, kakulangan sa pera para sa mga pangangailangan, utang at kawalan ng trabaho. Solusyon dito, bes, manalangin para sa provision. Hingin ang tulong ng Diyos sa iyong mga pangangailangan. Maging matipid. Magplano ng iyong budget at iwasan ang mga hindi kinakailangang gastos. Sikapin magtrabaho, maghanap ng trabaho o pagkakakitaan. Gaya ng nasusulat sa Filipos 4:19. At pupunan ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. At Kawikaan 10:4. Ang kamay ng tamad ay nagdadala ng kahirapan, ngunit ang kamay ng masipag ay nagpapayaman. Approve ako dyan. Tandaan na ang Biblia ay naglalaman ng maraming mga prinsipyo at payo na maaring makatulong sa atin na harapin ang mga problema sa buhay. Mahalaga na maglaan ng oras upang pag-aralan ang salita ng Diyos at maghanap ng kanyang patnubay sa lahat ng ating ginagawa. Thank you for watching.